The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Paano pasweldo nyo? Aking sa katapusan? Welcome back po mga kabarangay at ito, kita nyo naman, nag-uusap pa rin kami kahit commercial dahil ang dami naming natututunan sa isa't isa. Alam nyo, dito medyo nahihiya ako sa grupong Areno sapagkat lahat kapitan, lahat mga finalist ng galing po at napakagagaling po nila talaga at ako nga lang kagawad din eh. Pero ganun pa man, alam mo, Kap Dondon, Kap Macrae, Kap Sunny, medyo nabawasan kami ni Kap Dondon ng tinik sapagkat hindi na natin pag-uusapan yung BSKE kung kailan ang eleksyon. Ano ho, ang umiiral po ay batas ng Republic Act 12232 at ang election po ay November 2, 2026. So we can all look forward to public service na laang. Yes. Yun na lang talagang pag-uusapan ng sa barangay tayo. So nais po namin sabihin sa inyo na in a few weeks, magkakaroon po kami ng season break at pagbalik po namin, we will be back stronger than ever. Ano, Kap? Mas maganda ho ang magiging programa namin. So, Kap Sunny, welcome back sa ating episode 3 ng ating palatuntunan galing po finalist awardees. Thank you po. Si Kap Dondon, meron yatang tanong. At alam ko, tatanungin din to ng ating mga kapitan sa buong Pilipinas. Yeah, kasi syempre, isa sa mga mahalagang aspeto ng inyong mga proyekto, inyong programa, ay yung pwedeng ma-replicate ng ibang mga kapitan, ibang mga barangays dito sa buong Pilipinas. Part of that, yung budget. So, tatanungin siyempre namin kayo para at least malaman nila kung magkakano yung budget na ina-allocate nyo pagdating dun sa mga programa nyo. Yan. Kasi, like for example, yung kay Kap Macrae, do papel yung kanyang ano. Pero siyempre, yung MRF, pin-repair niya, yung mga ibang mga kasama doon sa programa niya, pin-repair niya. So, magkano yung inaalat nyo? Sino muna mauna sa inyong dalawa? Kap Macrae? Ako, pagdating sa programa ko, siguro mga nasa 100,000 ina-allocate natin. Dahil, kagaya nung last year ako sa MRF, kasi talagang pinaninindigan ko ng best MRF ako sa buong Region 2 eh. Pinanindigan ko na rin yung best basura buster. O, inawardan tayo sa EMB. Kaya, isang naidala ko yung budget namin doon sa, nung bumili kami last year ng shredder. Yun. Yung shredder kasi hindi yung shredder na mahinang klase. So, sobrang laki ng makina niya. Kaya yung mga dahon, talaga yung mga sangang medyo malalaking ganito, kayang-kaya yung mga nyug, kayang-kaya, hindi siya nasisira talaga, matibay. So, doon ko inilagay yung budget namin last year. This year naman, parang hindi rin ako nilayo, parang nasa 100,000 din yung binadget ko. Pagdating sa mga, yun lang naman yung sa programa namin sa puro clearance, yun lang naman yung ginagastos namin lagi, MRF. Plus yung budget doon sa bantay. Meron kasi isang bantay doon eh. Ang tawagin namin siya manager ng MRF. Siya nakakaalam lahat doon, siya nagbubukas ng MRF namin. At yung MRF kasi namin, may oras yun eh. Kaya kailangan talaga may bantay. 6 o'clock in the morning, sa 6 o'clock. Yung mga sa hapag nyo o yung sa gulay per bahay, kayo na nag-provide ng seedlings? Usually, ang nagiging practice namin doon, tuwing February, kami nagpo-provide ng seedlings. Pero pagka-harvest nila, bawat purok din kasi may communal garden din sila eh. So, nag-allocate din sila doon sa doon sa purok nila. At pag binenta nila yun na rin yung pinangbibigay-bigay nila. At yung mga kapurukan namin, kasi mga kabarangay, nasanay na sila, many years na. Ayaw na rin nila nung walang tanim sa bahay nila eh.
Kaya sila na mismo yung nagpo-provide na rin ng mga Yan. tanim-tanim Doon sa umpisa pa lang. Umpisa lang yung ginawa nyo. Pero naging ano na no? Naging hobby na. Okay. Naging hobby na nila. Kags Woods, meron kang... Ano, si Kapsani si naman. Kapsani muna. Yung sa amin naman po kasi dahil medyo technical, medyo malaki po yung investment namin. Pero dahil nga doon sa programa na nasasaklawan halos lahat ng areas of governance ng barangay, nakita po namin na hindi namin kino-consider na expenses, kundi investment po yung EDF. So for 2025, 79% po nung aming EDF, parang nasa 1.2 million Okay. ang allocated po para sa Solar Power Revolution. Ano na po dyan ang peace and order, tourism, education, youth empowerment, environment, at saka yung DRRM. Pero I'm sure sa mga sumusunod na mga taon hindi na ganun kalaki kasi yung initial investment nyo po, Kap, doon po mismo sa mga solar panels and mga batteries po nyo, no? Yes, Kags. Ang lifespan naman po na base po sa pag-aaral namin, ang panel po ay nasa 25 years ang lifespan. Then yung mga ibang equipments nasa 5 years to 8 years. Matanong ko kayong tatlong kapitan, ano? Start po tayo kay Kap Don. Kasi isa sa mga tanong ng mga hagawads, yung mga budget na yan, di ba? Minsan natatanong. Minsan yung inyong mga stakeholders, tsaka mga tao sa inyong mga komunidad matatanong. Pero one of the hardest na i-prove kasi is logistics. Kasi yung mga lakad-lakad ng mga tao ninyo, hindi naman din nag-taxi, wala namang resibo yung mga ganyan. Paano nyo nagagawa ng proof yung logistical expenses ninyo na halimbawa pagka may pinaggastusan, papunta pa lamang doon, hindi naman nakaresibo yan eh. Hindi naman lahat nakaresibo sa barangay eh. So, minsan doon nagkakaroon ng alitan na saan napunta yung mga ganito, saan napunta yung mga ganare. Paano nyo nababalanse po yun? Ako na. Okay. meron kaming pondo para sa ganyan. May petty cash kang na tinatabi para sa mga takbo ng mga tao na kailangan mag-canvas. Kasi kailangan yung canvas eh. Tapos bago yung bidding, pag more than 100,000, kailangan mag-bidding ka na. So, para mag-canvas muna, kailangan may petty cash ka kasi yun ang pamasahe mo eh. Yun naman kasama doon sa parte ng Commission on Audit na inaalaw sa amin. At hindi kami AOM ng Commission on Audit kung nagagamit doon. Yun. I don't know with them kung paano naman sa kanila. Sa amin, ganun din. Ganun sa sinabi ni Kap doon. Tapos, siguro kaya walang nagiging problema sa mga tao. Dahil sa barangay ko, sobrang nakapokus din ako pagdating ng assembly meeting. Alam din ni Kapsani dahil magkatabi yung barangay namin. Ako, nag-average ako ng pag nagpapa-assembly meeting kami. Kaya minsan na-award na kami yung SOBA sa atin, yung SBAD. Awardan din ako ng province hanggang region. Dahil ang attendance ko doon laging 1,000. Sarado, walang tricycle driver. Gano'n ba karami yung butante nyo? Ang butante sa amin, 3,000 plus. Oh, okay. Galing ha? Oo. Galing. Puno yung ampi. Talagang pinakiusapan ko lahat ng mga tricycle driver, walang mamasada. Tindahan namin, 200 plus, may station kami ng mga tindahan doon. Lahat sarado. Kabataan. So, ganun kasi kaya, ano nga pala, incentivize saka incentives yun sa sobrang kanya. sobrang... Hindi ka umattend. Meron din ako kakilalang barangay sa Mandaluyong ganyan. Pag hindi ka umattend sa mga meron kang hindi ka makakuha ng clearance. Meron din ang kaso medyo yun. Basta alam lang nila. Sabi ko nga, saka nararamdaman kasi nila eh, andyan ka eh. Yun po yung Galing. isang nag-strategy ko. So, pag naman ilalabas na namin, halimbawa may project na kami, una yung council, nalalaman ng council, although appropriate ordinance yan, ang mag-i-implement yan si punong barangay, pero siyempre before start, dapat malaman din ng council. Kapsani, sa inyo naman. Opo, ganun din po. Halos pare-parehas naman po, pero kagaya sa amin sa probinsya, ang means of transportation, wala pong resibo, tricycle. Oo nga. So, kadalasan po yan, nanggagaling mismo sa bulsa ni Kapitan, ni Kagawad, ni Treasurer, ni Secretary. Ayan, abono na yan. Abono na po Abono na talaga yan. Kasama na sa sinumpa mo. Kasama na talaga. Understandable. Dapat naman yung council at saka yung taong bayan, maging malawak naman ang pangunawa pagdating dyan.
Oo, kasi hindi natin ma-allocate lahat or makukompute lahat. Anyway, lahat kayong tatlo at yung 16 finalists, napakagagaling, ano? Pero nais ko po kayong tanungin, dahil mga idolo ko kayo, bilang kapitan na maraming taon nang nagsilbi, ano ang nakikita nyong maaari pang i-improve ng barangay service sa pangkalahatan? Hindi lang ho sa inyong barangay. Ano napapansin ninyong dapat i-improve ng mga kapitan at ng mga hagawad para mapagbuti ang serbisyong barangay sa ating mga komunidad, Kap Sani? Tapos si Kap Macrae and then Kap Dondon. Sa amin po, napaka-importante nung pagka-establish ng rapport sa lahat ng sektor ng barangay. Mula dun sa mga nakasama po nating SK. Importante po yun, yung samahan ng kapitan and SK. At sa amin naman mga kapitan, yung samahan po namin patungo doon sa mga higher LGU officials, kagaya po ng aming mayor at aming congressman, napaka-supportive po sa mga barangay. Kaya po yun siguro, kailangan po i-establish ng barangay, mag-initiate na po siguro yung mga barangay officials na yung rapport between the higher LGU officials and yung mas mababa naman, kagaya ng SK, ay talagang maging solid po. Alam mo yung rapport na yan, ibig sabihin sa akin yan tama na muna yung politika. Tama. Yes po. Magserbisyo tayo, ano. Kap Macrae. Yun po yung motto ng aming congressman, magserbisyo tayo. Yeah. Kap Macrae. Yun siguro, nakikita ko po sa... Magkabayan po sila, ha? Oo, para sabihin ninyo. Magkabayan sa Santiago City. Minsan, iiduluhin mo rin yung mayor mo, yung congressman, ganyan, kung ano yung nakikita mo sa kanila, lalo na si best friend nga ang tawag namin sa congressman namin. Lahat ultimo kaaway, best friend niya pero ang nakikita ko naman, maging transparency ka. Sige po, Kap. Magiging transparency po. Isa po siguro yun. Isa yun sa sikreto para maniwala ng tao. Maging open ka sa lahat ng tao, lalo sa financial, yung batas na ginagawa mo sa barangay mo, kailangan ikaw mismo yung mauuna doon. Mahirap naman yung nagbabawa. Halimbawa, simpleng-simple na nga lang. Kagawad mo, simpleng-simple na lang po yung aso mo, tali mo. Diba? Hindi yung pamapasunod yung tao, ikaw ang kapitan doon. So, kailangan, ikaw mismo mga barangay official, kayo mismo, dapat, walang nakakawala din. Basta kung ano lang yung mga pinatutupad sa barangay, dapat ikaw yung maging maging model. Para mas maniwala sa iyo yung mga kabarangay. Kap Dondon, anak ng Mandaluyong, paano po yan? Lead by example. Yes. Sinasabi. Okay. Yun nga rin po. Sa akin, dun sa na-experience ko kahapon, which first time po yun, ano yun parang nabuksan po yung aking mga mata. Doon sa pagkakabukas ng aking mata, nakita ko yung bawat barangay na nag-present kahapon ay may mga programa. At kung lahat yun pagsasamahin, parang ang sinabi ko sa sarili ko, wow, ang gagaling itong mga kapitan na to. Yung ginagawa ko pala at ginagawa sa kala ko okay na, hindi, kulang pa. Kulang pa kasi yung ginagawa ni Kap Macrae, ginagawa ni Kap Sani, pwede ko incorporate yun sa akin. Mayroong mga nagsabi tungkol sa mga programa nila sa Lupon. Speaking of Lupon, congratulations sa Barangay Plainview at national champion po ang Barangay Plainview ng Mandaluyong sa Congrats sa Lupon Tagapamayapa Initiative Award. So medyo maganda po yung ngayon ng And congratulations din kay Kap G for winning the Best Barangay Captain Award sa Excellence Award. Yan. Okay. Congrats Kap po. G Abalos naman yan. Anyways, yun, yung maraming mga ginagawa ang bawat barangay na pwede mong ipasok at kumuha ka ng ng mga inspirasyon sa kanila. Kaya marami pa, naniniwala ako, mga Kaps, Kags, maraming mga kapitan pa ang hindi lang natin nalalaman na gumagawa ng magagandang programa sa kanilang mga barangay. Pati mga kagawad. Kaya yan ay
Ayan, I post this challenge to Kags Butch for next year. We need to find these barangays na merong magagandang programa para ma-share sa mga tao, sa mga nanonood ng SBT. Maraming salamat, Kap Dondon. Of course, ang SBT, challenge accepted. Yes. Sapagkat next year talaga serbisyo po at ang magiging bida po ay kayo. Let's talk ang sa barangay tayo. At nais po namin ipakita through your videos at ang inyong mga pinapakita mga programa, makita ng mga fellow kapitan, fellow kagawats po ninyo. Hindi lang mga kapitan, pati mga kagawats, yung mga ordinansa ninyo na pinopost natin sa ating sa barangay tayo page. Alam nyo, maraming salamat sa inyong tatlo, sa inyong serbisyo. I wish you all the best of luck. At alam ko, napakaswerte ng inyong mga barangay dahil nakaupo kayo. Any last message po sa ating mga nais? Gustong magsilbi rin, tumakbo, or nais maging kapitan o kagawad? Ano magiging mensahe po ninyo para sa kanila? Bisita muna natin. Yes. Well, the legend muna. Kap Macrae. Siguro po sa mga nangangarap din na maglingkod sa barangay, lalo na yung posisyon na punong barangay. Kailangan pag nangarap ka, kailangan galing sa puso mo talaga. Galing sa puso mo na gagawin mo sa kayong time. Kailangan bigyan mo ng oras ang panunungkulan, hindi po pwede yung tuwing session ka lang din andyan. Siguro yung time, tapos yung mula sa puso mo, yung paglilingkod mo, ando na yun. Kasi pag galing sa puso mo, siyempre lahat maganda eh. So ako nakikita ko yun. Kailangan maging seryoso ka dun sa papasukin mo bilang punong barangay. Salamat, Kap Macrae. Kap Sani? Opo, sigundahan ko po yung sinabi ni Kap Macrae sa mga nangangarap po na maglingkod sa barangay. Hindi po pwedeng gusto mo lang. Kailangan mahal mo, tsaka kailangan kaya mo. Kasi mahirap po talaga ang pagiging public servant. Thank you, Kap Sani. Kap Dondon? Sa mga nangangarap, you have to be a good, sabi nga nung isang kapitan, dati, bago po ako naging kapitan, may kaibigan po akong kapitan, na sinabi, before you become a good leader, you must become a good follower. Yan. You should show first your kami kasi, sabi nga ni Kap Macrae, saka ni Kap Sani, you have to lead by example. So if you are an aspirant, you have to lead by example also. You must show the world or show your community na karapat-dapat ka rin talagang ipwesto o iboto hindi lang dahil sa ikaw ay sumusunod sa batas. Dapat may kaalaman din. Hindi pwede yung papasok ka dyan tapos hindi... kasi ngayon, tignan nyo yung mga requirements ng komunidad. Hindi na lang basta ngayon, sabi nga ni Kap Macrae, hindi pwedeng doon ka lang sa mediation, hindi pwedeng doon ka lang sa mga patawag na session, hindi lang pwede sa clearances. Ngayon, kailangan medyo innovative ka. Di ba? Yung project ni Kap Sani, ibang klase yun. Sabi ko nga, ang tawag nga sa kanya kahapon, mayor na eh. Okay? Pero, mabay, hindi ano naman siya sa kanyang mayor. Okay? Kapitan pa rin siya. Si Kap Dondon talaga. Ayan. Close naman, close. Binibisto ka. Anyway, speaking of mayor, no? Batiin natin yung mga idolo ng mga kapitan sa Santiago City. Mayor Sheena Tan. At ang kanilang magaling Sinegway ko lang para mabati natin. Yeah, of course, siyempre. Salamat, At siyempre, ang kanilang magaling na congressman na nagsasabing pagserbisyo tayo, Congressman Joseph Tan. Kaya maraming salamat po sa ating mga pinagpipitagang kapitan ng sa barangay tayo. At nang galing po, congratulations in advance. At sa lahat po ng the other 13 finalists. Yes. Good luck po sa inyo and congratulations din po sa inyong lahat. Patuloy po tayo magserbisyo mga kabarangay para po sa mahal nating inang bayan. Lahat po yan dito sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.